Robert, mas dapat nating unahin ang bayan kaysa sa pansariling kapakanan. Isa pa, naging mabuting pamangkin ka naman sa mga magulang niya. Ni minsan, hindi mo naman sila binigyan ng problema. Kaya kung sundin mo man ang iyong konsensya ngayon, hindi kasalanan yun. Handog ng DZRH ang tunay sa kanyang panahon. Ang magkabiyak ay dapat na laging nagkakaisa upang maiwasan ang di pagkakaunawaan. Ngunit paano kung may utang na loob na nais maghiwalay sa kanila? Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Suling sa ating dunang sa kanyang panahon. Oh, Cindy, anak. Dadahan nga sa pagkain mo. Ang sarap po kasi ng mga ulam na binigay sa atin ni Tito Gaspar, Inay. Patang to. Sarap kasi magluto yung misis ni Kuya Gaspar, Suling. Ay, kayo mag-ama ha. Para bang hindi ako masarap magluto. O siyempre masarap din, kaya lang iba Kaya- naman tong ulam na ibinigay ni Kuya Gaspar sa atin. Oo nga po, Inay. Kaya huwag na kayong magtampo. Ay, teka. Ano nga pala yung sinabi ni Kuya na kausapin kanya kanina? Tatakbong Vice Mayor si Kuya Gaspar. Ha? At hinihingi niya ang tulong natin. Walang problema. Mabait ang kuya mo. Matulungin. Kaya dapat lang nasuportahan natin siya. Salamat naman. Kahit ka rin tulungan natin siya. Oo naman. Tsaka, alam kong malaki ang utang na loob mo sa kapatid mo. Siya na ang tumayong magulang mo nang maulila kayo. Bukod pa sa talagang gusto niyang maglingkod sa bayan. Talaga, Felipe? Kinukuha ka ni Mayor na maging busy niya sa darating na eleksyon? Oo, Sonia. Nagulat nga ako eh. Matagal mo na kasi siyang kaibigan. Kaya ikaw ang gusto niyang kunin. Sabi ko nga, baka hindi ako manalo dahil hindi naman ako kilala dito sa bayan Ay, natin madali naman magpakilala. Basta tutulungan ka ni Mayor. At mas kikita ka pa kapag nasa posisyon ka na. Yun din ang sabi niya. Mas mapoprotektahan ko negosyo natin, ha? Pero kung sakali naman daw na hindi ako manalo, may kita pa rin ako. Kikita ka? Oo. Eh, paano? Sa pamamagitan ng pondong ibibigay sa akin. Oo. Pareho daw kaming kikita, ha? Kaya pumayag na ako. Bah, malaking halaga yata yun, ha? Ay, tama yung ginagawa mo. Talagang matalino ka, ha? Thank you. Oy, dapat ipaalam mo niya sa mga kaibigan at kamag-anak natin para suportahan ka nila. Sa akin, mga damit at sapatos na ito, Kuya Felipe. Oo, Robert. Bigay ko sa iyo yan. Mga bago lahat yan, ha? At ito namang nasa malaking plastic na ito, para sa mag-ina. Ayun. Ayan. Ang gagandang damit at sapatos. Siguradong magugustuhan ito ni Nasuling at ni Cindy. Ay, maisusuot niyo yan sa pagsisimba at napamamasyal. Oo nga. Salamat, Kuya Felipe. Ate Sonia. Ay, wala yun. Ito naman, oo. Maliit na bagay lang yan. Pisang kita eh. Kaya naisip namin nung mamili kami na bilhan din kayo ng pamilya mo. Ay, gusto Salamat. rin sana namin na sumama sa pagsisimba nyo. Oh, yun. Ay, Robert, pwede kaya? Oo naman ate. Oh, yun, oo. Gaya lang. Parang naninibago ako sa inyo. Oh, Ano bang nangyari at gusto niyo sumama sa pagsisimba namin? Ay, gusto na namin magsimba. Oo nga. Magpasalamat sa Diyos sa mga biyaya niya. ayun, oo. Hindi naman masama yun, di ba? Tama. Ay, syempre naman, napakabuting gawain yun. At saka alam mo kasi, pinsan, gusto kong makilala mga kaibigan ninyo. Tatakbo kasi ako bilang vice mayor nitong eleksyon, ha? At gusto kong hingi ng tulong ninyong lahat.
Robert? May problema ka ba? Kasi kanina ko pa napapansin, matamlay ka. Wala nang dumating ka, galing kina Kuya Felipe. May problema nga, Suling. May problema tayo. Tayo? Oo. Ano yun? Ang pinsan ko, tatakbo raw na vice mayor sa darating na eleksyon. Ha? Ay, naku, problema nga yun. Dahil makakalaban niya ang kapatid ko. Hinihingi niya ang suporta natin. Gusto pa nga nila sumama sa pag-isimba para makilala ang mga kaibigan natin. Ibig mong sabihin, binigyan nila tayo ng kung ano-ano dahil doon? Parang gano'n na nga. Pero Robert, nakasagot na tayo sa kapatid ko. Kaya nga naguguluhan ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. At yung palang problema, Suling, kaya hindi mo kasama si Robert dito ngayon. Oo, kuya. Naguguluhan talaga siya. Ayaw niya magalit sa kanya ang pinsan niyang pinagkakautangan niya ng loob. Pero sa totoo lang, hindi naman matulungin sa mga nangangailangan ng taong yun eh. Hindi rin naman religyoso. Kaya yan ang hirap sa ibang tumatakbo. Nagbabalat kayo para manalo. Kapag nakaupo na, limot na ang bayan. Basta ako, kuya, sa iyo ako susuporta. Dahil kilala kita mula pa sa aking pagkabata. Pero baka magkagalit kayo ni Robert. Ate Sonia, Kuya Felipe, napasyal kayo. Nabalitaan ko kasi, Robert. Ang suportang ibinibigay ng asawa mo dun sa kalaban ko. Kay Gaspar. Oo nga. Madalas yan nakita na tumutulong kina Gaspar. Eh, kinakantsawan tuloy kami ng mga kaibigan namin. Pati na rin yung mga ibang tauhan ni Mayor. Pasensya ka na, Kuya. Noon pa kasi, nagdeklara na ng pagtakbo ang kapatid ni Suling. Ano ngayon? Ang totoo, nakasagot na kami sa kanya noon pa. Ano? Oo. Pambira ka naman, pinsan. Mas pipiliin mo ba ibang tao kaysa sa iyong kadugo? Para namang hindi ka namin natulungan nung araw, noong naulila ka. Oo nga. Ano ba yan? Ang pagkakaalam ko nga mga magulang ni Felipe yung kumupup sa'yo Oo noon. nga. Huwag naman sana kayong magalit, Kuya Oo. Ate. Sinasabi ko lang naman ang mga nangyari. Bago pa nagdeklara ng pagtakbo sa halalan si Kuya. Ay, ngayon ko lang nalaman. Di pala marunong mag-isip yang si Suling. Ay, naku. Kung sa kalagayan ng buhay ang pag-uusapan, mas malaki ang angat namin kaysa sa kapatid niya. Tama. Kaya kami ang mas makatutulong sa inyo kung masenso. Oo nga. Hindi ang kuya niya. Kuya, May manindigan ka, Robert. Dapat sa'yo sumunod ang asawa mo. Dahil ikaw ang lalaki. Sobra naman sila magsalita. Wala pa man sila sa posisyon. Nanunumbat na. Nalalait pa. nasaktan din ako sa sinabi nila, Suling, pero totoong may utang na loob ako sa kanila. Lalo na sa mga magulang ni Kuya Felipe. Robert, mas dapat nating unahin ang bayan kaysa sa pansariling kapakanan. Isa pa, naging mabuting pamangking ka naman sa mga magulang niya. Ni minsan, hindi mo sila binigyan ng problema. Kaya kung sundin mo man ang iyong konsensya ngayon, hindi kasalanan yon. At tuloy pa rin pala ang suporta nila kay Gaspar. Oo, Felipe. Oh. Kaya nga galit na galit ako sa kanila Yung pinsan mo ang tanga. Sumunod sa asawa. Oo nga. Kaya nga ngayon, gagawin ko na naiisip ko. Na? Ano yun? Ayaw niya akong suportahan na. Pwes! Hindi ako sa'yo galit. Oo, alam Ganun ko. na.
Pues itatapon ko sila sa kangkuhan. Ay, napagod ka pa sa paglilipat natin, Cindy? Okay lang po, Nay. Sakit At least ngayon, dito sa paupahang bahay ng classmate ko, wala na pong magagalit sa atin. Buti nga nasabi mo na may bakanting apartment na paupahan ng classmate mo. May nalipatan agad tayo. Pasensya na kayo sa pinsan ko, ha? Sobra naman po kasi siya, Itay. Di po ba gift po sa inyo ni Inay ang bahay na tinitiran natin? Oo, Cindy. Regalo yun sa amin ng mga magulang ng Tito Felipe mo. Eh bakit po niya tayo pinaalis? Wala pa sa pangalan natin ang titulo ng bahay, anak. Kaya may karapatan pa rin sila doon. Panggigipit po yung ginawa niya, Nay. Anak, huwag ka sana magtatanim ng gali sa iyong tito. Dito mo pa rin siya sa kabila ng lahat. Idalangin na lamang natin sa Diyos na mabuksan din ang isip niya para magbago. At isama rin natin ang darating na halalan na ang manalo nawa ay ang mga maglilingkod ng tapat sa bayan para naman umunlad ang ating bansa. Nakakalungkot naman. Dahil sa akin, napaalis kayo sa tinitirhan nyo. Hindi mo kasalanan yun, kuya. Oo nga, kuya. Ang pinsan kong may kasalanan kasi makita ng isip niya. Hindi, kung gusto nyo, para hindi na kayo mangupahan, doon na kayo tumira sa bakanting lote namin. Pagagawan ko yun ng kahit maliit na bahay para makalipat kayo. Wag, kuya. Ha? Ayaw namin isipin ng mga tao dahil doon kaya ka namin sinuportahan. Kahit naman ganito nangyari sa amin, tutulungan ka pa rin namin. Dahil alam namin na malinis ang hangarin mo sa pagtakbo. Maraming salamat sa inyo. Sana lang, kuya. Kung papalarin ka makaupo at darating sa iyo mga tukso, huwag mong malimutan ang mga pangako mo sa bayan. Hindi dapat paghiwalayin ang magkabiyak kahit palang halalan. Dapat malaig sa kanila ang pagpanig sa katotohanan upang di mawasak ang sinumpaan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Susan Robles, Maynard Landicho Jr., Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Rosana Villegas at ang inyong lingkod. Special Sound Effects, Jerry Mutiam. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Sanonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dexter? Ano ginagawa mo? Elmer? Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga taong umaabuso sa napakalit nilang kapangyarihan. Ginagamit pa ito sa paglabag sa batas na dapat naman nilang pangalagaan. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Dexter
sa ating dulang sa kanyang panahon. Oh, bakit gising pa kayo, Nay? Hinihintay kita. Bakit ngayon ka lang? Oh, Kanina pa tapos yung duty mo sa presinto, ah. At nakainom ka pa. nagpaalis lang ako ng pagod, Nay. Konti lang naman ang nainom kong alak eh. Anak, Oh, may mga pulis na nakagagawa ng hindi tama dahil nakainom. Kaya dapat iniiwasan mo yan. mga tanga kasi mga pulis na yun eh. Hindi nag-iingat. Kaya Dexter! na, matulog na kayo. At huwag niyo na ako inaalala. Kaya ko ang sarili ko. Ang takot lang ng mga taong galawin ako. Oh, tapos na ako maglinis ng bahay, Pedring. Ano ba yung sasabihin mo? Yung kwarto ng anak mo, nakita ko. Oh, Oh, dalawa na nga ashtray doon. Puno pareho ng ubos ng sigarilyo. Oh, talagang batang yun, oh. Ang bihira. Pinagsabihan ko na sa masasamang bunga ng paninigarilyo. Wala eh. Ang lakas pa rin magsigarilyo. pati pag-inom ng alak, malakas din. May sayang ang kita niyang nauubos sa mga bisyo niya. Oo nga eh. Dapat nga pag-ipunan na niya ang kasal nila ni Lily. Kaso ang tigas ng ulo. Sana naman. Tigilan na niya ang mga bisyo niyang yon bago pa siya ipahamak ng mga yon. Dito tayo kakain, Dexter. Oo, sabi eh. Bakit parang nagulat ka? Kasi naman, ang mahal dito. Baka maubos ang pera mo dito. Hindi. Second anniversary natin ngayon. Kaya pinagandaan ko ang okasyong ito. Ay, ito nga pala. Gift ko sa'yo. Anong laman ng maliit na Pwede kamay ito? buksan mo para malaman mo. Ayan. Ang gandang kwintas. Nagustuhan mo ba? Oo naman, Dexter. Pero, ang mahal nito. Baka nangutang ka pa para lang dito. Hindi may pera kong ipinambiling niyan. Saan galing? Doon sa nagpatulong sa akin. Binigyan niya ako ng konsuelo. Aba, mahal ang kwintas na yan, Lily, ha? Kung di ako nagkakamali, 2 buwan na sweldo niya yan sa pagpupulis. Ay, tama ka, Ate Ami. Pero, pera naman daw niya ito eh. Hindi raw siya nangutang. Napakagastos naman ng nobyo mo. Ang relo at singsing niya mamahalin din. Pati yung damit at sapatos, branded lahat. Saan kaya niya kinukuha yung ginagastos niya sa kanyang mga luho? Yan din ang tanong ko sa sarili ko, ate. Duda ako dyan. Baka may maling ginagawa yan. Ate naman. Oo. Sabi niya galing daw sa nagpapatulong sa kanya ang pera niya. Naku. Konsuelo daw yun para sa kanya. Ay, sinabi ba sa'yo kung anong tulong yung hiningi sa kanya ng mga taong yon? Ano na naman bang sasabihin niyo, Nay? Pwede ba huwag kang ganyan, Dexter? Parang bagot na bagot ka pag pinapayuro. Kasi naman ginagawa niyo kung parang bata. Inay, pulis ang anak niyo. Nakalimutan niyo ba yun? Pulis ako eh. Anak, alam namin yon. Pero lagi pa rin kami nagpapaalala dahil lalo kang dapat maging mabuting halimbawa ngayon. May katungkulan ka na. Ano ba yung sasabihin niyo? Tigilan mo na yung labis na pag-inom ng alak at paninigarilyo. Sakit lang ang ibibigay niya sa'yo. Baka makasama pa yan sa kapangyarihang hawak mo. Hayaan niyo, hindi na ako iinom at maninigarilyo.
Sana nga anak, totohanin mo Oo, yan. totoo yun. Dahil iba ng libangan ko ngayon. Hindi ko gusto ang nangyari. Nakatakas ang mga raid natin. Commander, malamang may nag-tip sa kanila. Masusugod tayo. Siyak yun. Kaya lang sino ang naghuda sa atin? Malalaman din natin yon, Commander. Dahil naniniwala ako na hindi sa habang panahon mamamayani ang masamang gawain. Di ba, Dexter? Oo. Tama ka, Elmer. Tama ka. Tsaka nagkakamali. Hanggang narito ako, mamamayaning diskarte ko. O kayong dalawa. Sir. Umuwi na kayo. Pag-usapan na lang bukas ang susunod nating hakbang. Nasa labas ang mga kasama ko. At wala pa rin si Elmer. Tama-tama. May pagkakataon pa akong bumatak. Kahit dito sa CR, magagawa kong gusto ko. Okay talaga sa pakiramdam itong sapo. Mas masarap ang tama kaysa sa alak. Ang mga tanga kong kasama, hindi nila alam kung sino ang nagpaprotekta sa mga puser. Wala silang kamalay-malay na ako yun. Sige, babatak na ako. At hindi nila alam na may iba rin kaming kasama. Nakasabot din ng mga yun. Dexter? Ano ginagawa mo? Elmer! Nagdodroga ka rito sa CR natin? Elmer, bro, huwag kang maingay. Pag-usapan na lang natin ito. Ha? Ano ibig mo sabihin? Sinusuhulan mo ko? Saan na naman kaya nasabit ang anak natin, Andeng? Kanina pa tapos ang duty niya, wala pa rin dito. Kaya nga kinakabahan ako, Pedring Naiisip ko pag ganito, baka napaaway siya o kaya naman napahamak. Kailan kaya mauunawaan ng ating anak? Naku, ang aso nga, inaalala ng amo di lalo na yung anak. Inaalala yan ng magulang. Sandali, may tumatawag sa cellphone ko. Baka anak natin to. Hello, Dexter! Asan ka na ba? Gabing-gabi na! Aligandeng, si SP Otto Elmer po ito. Ay, ikaw pala, Elmer. Oh, kasama niyo ba si Dexter? Bakit nasa yung cellphone niya? Kaya nga po tumawag ako sa inyo. Dahil sa kanya, hindi po siya makakauwi. Ha? Bakit? Nakakulong ho siya ngayon. Ano? Bakit? Anong ginawa ng anak ko? Bakit siya nakakulong? Sabi ko na nga ba, Lily may illegal na ginagawa yung nobyo mo. Kaya pala sobra-sobrang pera niya, ha? Nakakahiya ang ginawa niya, ate. Pulis pa naman siya. At doon pa siya nahuli bumabatak ng shabu sa CR nila. Nalasing na siya sa kapirasong kapangyarihan na hawak niya. Kasi pa naman, sobrang taas ang tingin niya sa kanyang sarili. Hindi niya naisip, mapapahamak na siya. O anong balak mo ngayon? Sasama ka ba kina Aling Andeng at Mang Pidring? Hindi, ate. Ha? Ayoko siyang puntahan. Kagalit ako sa kanya. Kalilimutan ko na siya. Inay, Bakit mo naman ginawa yun, anak? Bakit ka gumamit ng shabu? sinubukan ko lang mo yun, Nay. Hindi po ako adik. Ibigay po yun sa akin ng pinoprotektahan ko.
Tumutulong ka pa pala sa operasyon ng mga puser. Anak naman, maling-mali yun. Ang batas ang dapat mong protektahan, anak. Ang kapakanan ng mga taong bayan. Hindi nagpapahamak sa bayan at mga mamamayan. Nagsisisi na po ako, Tay. Tay, pakiusap. Tulungan niyo akong makalaya dito. Ayoko pong makulong. Inalis ka na sa serbisyo, anak. Kaya pagdurusahan mo yung nagawa mong kasalanan. Hindi. Magpakabait ka dito, anak. At sikapin mong iayos ang buhay. Kahit narito ka sa kulungan. Oh, Diyos ko. Patawarin mo po ako sa pagmamalabis ko. Patawad po. May hangganan ang bawat kapangyarihan. May katapusan ang bawat katungkulan. Kaya't habang ito'y ginagampanan, magpunla ng kabutihan upang gantimpala ay kamtan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Phil Cruz, Susan Robles, Lionel Benjamin, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, at Bobby Cruz. Special Sound Effects, Jenny Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Roberto Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Para saan pa ba kung magsisikap ako? Hindi naman ako pwedeng magkaroon ng maligayang pamilya, Kuya Jomel. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Kung minsan nakadarama ang tao ng pagkaawa sa sarili, lalo na kapag sunod-sunod ang kanyang kabiguan, paano nga ba ito mapagtatagumpayan? Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Carlita sa ating tulang sa kanyang panahon. Mabuti naman. Nagkaroon ka ng panahon para dalawin ako, Greg. Pasensya ka na, Carlita. Masyado ako naging busy nitong mga nakarang araw. Binigyan ko rin ng panahon ng sarili ko na makapag-isip tungkol sa pinagtapat mo sa akin. Bakit? Anong inaisip mo? Nanatili akong binata at naghintay ng tamang babae para maging ina ng aking mga magiging anak. Dahil ang pangarap ko talaga, isang maligayang pamilya. Lahat naman ng tao yun ang pangarap. Ang magkaroon ng maligayang pamilya. At akala ko, ikaw ang makapagbibigay sa akin nun. Hindi pala. Pwede ba? Huwag ka na magpaligoy-ligoy pa, Greg. Ano ba ang ibig mong tukuyin? Sorry, Carlita. Pero ibig kong matupad ang pangarap ko. Kaya, kalimutan mo na lang ako.
Sabi ko na eh. Katulad kayo ng iba kong naging nobyo. Pero minahal kita, alam mo yan. Huwag mo na akong bigyan ng konsuelo. Nabuhay akong wala ka. Makapagpapatuloy pa rin ako. Carlita, Sige. Binibigay ko ang kalayaan mo. Carlita, anak, bakit hindi ka pa natutulog? Maaga ka pang papasok bukas. Itay. Umiiyak ka. Dahil ba kay Greg? Nakipag-break sa'yo? Opo. Oh, Bakit ba ito nilaranas ko? Naging tapat lang naman ako. Bakit mali ba yun, Itay? hindi anak. Tamang ginawa mo. Ang mga lalaking minahal mo ang siyang mali. Dahil hindi malawak ang kanilang pangunawa. Hindi nila matanggap ang iyong kapansanan. 2 beses na. 2 beses na ako nabibigo. Para bang kahit kailan, hindi ako pwede magkaroon ng maligayang pamilya dahil ayaw nila sa akin. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Huwag kang patalo sa sakit ng kalooban at kalungkutan. Itay, nanghirap. Nasaktan na naman ako. Oo, alam ko yun. Kahit pa, ipaglaban mo pa rin ang karapatan mong mabuhay ng maligaya. At makikita mo, makakamit mo rin yung balang araw. Ito pala ang sinabi niyo, Sang Tonyo. Ang payat na nitong si Pinsan ah. Paano? Madalas siyang walang ganang kumain. Buti nakapagtatrabaho ka pa. Madalas na rin niyang absent sa opisina ng pinapasukan niya. Para saan pa ba ako magsisikap ako? Hindi naman ako pwede magkaroon ng maligayang pamilya. Kuya Jomel. Naaawa ka lang sa sarili mo. Kaya mo nasasabi yan. Idilat mo ang mga mata mo, insan. Mas marami ang kahabag-habag kaysa sa'yo. Bakit hindi ka humugot ng lakas sa kanila? Para muli kang lumigaya. Hindi ko alam ang gagawin ko, kuya. Parang wala na akong gana sa buhay. Mali. Hindi dapat ganun. Mabuti pa, sa ibang lugar ka muna magtrabaho. Jomel, ano ibig mo sabihin? Chong, may agency po na nagpapaalis papuntang Hong Kong ang bayaw ko. At hiring sila ng mga tao ngayon. Kung gusto ni Pinsan, papasok siya dun. Kuya Jomel? Kailangan mo mag-ibang lugar, Carlita. Para makalimot ka. Makaiipon ka pa dun. Oh, anong masasabi mo, Jomel? Maganda, Chong. Tiyak na matutuwa si Pinsan pag-uwi niya. Makikita na niya mga paupahan niyang apartment. At ito maganda yung bahay. At lahat yan ay naipundar niya dahil sa tulong mo. Salamat sa iyo, pamangkin. At tulungan mong yung pinsan na makalimot sa kanyang kabiguan at sa pagkaawas sa sarili. Pinsan ko po siya. Kaya tama lang natulungan ko. Ay, sa makalawa na nga po pala ang dating niya, no? Kaya maganda na po kayo. Aba, oo. Magkakaroon tayo ng salo-salo pagdating niya. Hazel, nakikiramay ako. Aling Carlita, wala na po ang mga magulang ko. Mag-isa na lang po ako. Bakit? Wala ka bang kamag-anak na pwedeng makatulong sa iyo? Nasa Bisaya pa parehong kapatid ni Naina at Tatay. Tinawagan ko po sila sa cellphone. Oh. Pero
hindi raw po sila makakapunta dito. Sinong makakasama mo dito sa barong-barong ninyo? Delikado sa'yo ang mag-isa rito. Paala na po. Wala naman po akong magagawa eh. Uli lang lubos na po ako. Kung gusto mo, pagkalibing ng mga magulang mo, di sa akin ka nalang tumira. Tutulungan kitang makapag-aral. Po? Oo. Patitingnan ka pa namin. Aampunin niyo po ako? Sa nakikita ko, hindi naman pera ang kailangan mo, kundi atensyon at pagmamahal. At yun, handa kong ibigay sa iyo. Ha? Sa makalawa ng opening ng pangalawa mong restaurant, Opo, anak? Itay. Aba, ang bilis ng pag-unlad ng negosyo mo, ah. Talagang nakabuti ang pasya ko na huwag nang bumalik sa Hong Kong. Nagkaroon pa ako ng anak sa katauhan ni Hazel. Oo nga. Sa 1 linggo ng graduation niya sa elementarya. Oo, at may award siya, ha? Kasi masipag siya mag-aral. Mabait at napakagalang pa. Nakapangihinayang kung hindi siya magkakaroon ng magandang kinabukasan. At alam niyo ba, dahil sa kanya, naramdaman ko, buo ang aking pagiging babae. Greg? Ikaw palang sinasabi ng anak kong bisita. Anak na pala ang turing mo sa iyong ampon. Oo naman. Dahil napamahal na siya sa akin. Kumusta ka na? Maraming taon din tayong hindi nagkita, ha? Eto, nakapag-asawa. Pero nagkahiwalay din. Sumama siya sa ibang lalaki. Tinala pa yung ipon namin. Ganon? Ako, I'm sorry to hear that. Carlita, nagbalik ako para dugtungan sana ang ating nakaraan. Ano? Asawa ka na, ha? Hiwalay na kami. Niloko pa niya ako. Kaya naalala mo ako? Mahal pa rin kita, Carlita. Greg, ikaw ang pumili sa kapalaran mo. Kaya magpakatatag ka. Sikapin mong maging maligaya kung anong tama. Bakit ba ganyan ka magsalita? Dahil ba kay Hazel? Hindi ka niya mapaliligaya. Iba ang kalinga ng isang asawa at iyon ang kaya kong ibigay. Minsan mo na akong binigo. Paano pa ako maniniwala sa'yo? Kalimutan mo na gusto mong mangyari. Hindi mo ako makukumbinsi. Amo ko na yun? Naghahanap pa ng damay sa sinapit niya. Noon, iniwang ka niya. Dahil akala niya hindi siya magiging maligaya sa'yo. Dahil nga hindi ka maaari magkaanak. Ngayon na nabigo siya at tagumpay ka naman, gusto ka niyang balikan? Hindi naman ako pumayag, Sherry. Limot ko na siya. At saka maligaya na ako sa kung ano ang meron ako ngayon. Buti naman maliwanag ang isip mo. Hindi ka nadaig ng panunukso niya. Wala pala dito si Carlita, Antonio. Oo, Sherry. Si Hazel lang ang kasama ko dito. Pinasyalan kasi ni Carlita ang pangatlo niyang restaurant. May sakit ho kayo? Hindi. Trangkaso lang ito. At saka, inaasikaso ko ng aking apo, si Hazel. Ay, naku, ang bilis ng panahon, ano ho? College na ho siya, ano, Antonio? Oo, at medisina ang kinukuha niya. Para daw may doktor na kami.
ng nanay Carlita niya. Hazel, dito natin itatayo ang magiging klinika mo kapag nakagraduate ka na, anak. O, ayos na ba sa'yo ang sukat nito? Opo, Nanay Carlita. Maraming salamat po. Ikaw talagang bata ka, oo. Puro ka na lang pasalamat. Hindi ko na mabilang kung ilang beses mo nang sinabi yan. Dahil utang ko po sa inyo ang lahat ng meron ako ngayon. Hindi ko po yan malilimot, Nanay. Alam mo, Iha, naging maligaya ako nang kupkupin kita. Napunan mo kasi yung kulang sa akin. Pangako ko po, paglilingkuran ko kayo ni Lolo Tonyo. Sana, huwag mo ring makalimutan na magbahagi ng tulong at pagmamahal sa kapwa mo. Para kahit pa dumating ang panahon na dumanas ka ng kabiguan. Hindi hadlang ang kabiguan sa pagtatamo ng tunay na kaligayahan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Bobby Cruz, Phil Cruz, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, at Lionel Benjamin. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Roberto Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pakialamera pala kayo, Yung anak niyo nga hindi ako pinipigilan, kayo pa? Naku, umalis na nga kayo at huwag niyo pakialaman ang buhay namin! Handog ng DZRH ang dulang sa kanyang panahon. Ang kapabayaan ay di dapat masumpungan sa isang magulang, lalo na sa ginang ng tahanan. Pagkat ito'y magbubunga ng pagkawasak ng kanyang sambahayan. Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Diding sa ating dunang sa kanyang panahon. Sa letrang O, kalbo! Ay! Bingo! Bingo na naman ako! Bayan! Panalo ka na naman? Ang laki na natalo ko sa'yo, Diding! Talaga eh. Talo ka. O ganun talaga ang buhay, mga kasama. Araw nyo noon. Ngayon naman ay araw ko, ha? Oh, siya. Oh, alis na ako. Bakit aalis ka na? Ikaw naman, Diding. Alurin mo naman kami kahit sa pesit lang. Ay, ano ba kayo, Nora? Berto? Hindi mo ko na sa kapitbahay yung anak ko. Yung anak namin ni Lucas. Tsaka kanina pa ako dito Kanina pa rin kayo talo. Bakit ba? Pagagalita ka ba ni Lucas? Pag nalaman nagbingo ka? Ako? Magagalitan niya? Ha? Takot lang nun sa akin. Yabang nitong kaibigan ko. Porke maganda. Ano? Talaga? Kaya nga patay na patay sa akin si Lucas. At kahit alam niyang ginagawa ko, tumatahimik lang yun. Takot lang siya mawala ka, ha? Oo, talaga. Hindi naman kami kasal At magagawa ko siyang iwan kapag nagkamali siya.
Salang ko na yung sinaing. Puti na lang wala pa si Lucas. Na-text nga. Para ulam na lang yung bibili niya. Ay! Ikaw na pala. Ano dala mo? Kanin at ulam. Binili ko sa karinderya ni Allen si Mang. Bumili ka ng kanin? Pambihira. Dapat pala hindi na ako nagmadaling magsaing. Nang dumating ako dito, wala ka pa eh. Ha? Kaya bumili na lang ako. Ay, dumating ka na pala kanina. Okay. Bukas ganyan na lang ang gagawin mo, ha? Ha? Bumili ka na lang ng makakain natin bago ka umuwi dito. Hindi na ako mahirapan magsaing. Ginawa mo na ba sa kapitbahay si JR? Oo, nandun na sa kuna at naglalaro. Ay, pupunasan ko nga pala yun. Ikaw na mag-ayos ng mga binili mo, ha? At tingnan mo na rin yung nakasala ko sinaing para mapunasan ko naman si Junior. Ay, kaya pala, Nay. Napasal kayo. Dinalaw ko kayo ng apo ko. Dinalang ko tuloy kayo ng nilagang baka. Nalaman ko kasi sa pinsan mo na 2 araw ka na raw na hindi nakakapasok sa trabaho. May sakit ka raw. Oo nga ho eh. Naulanan ho kasi ako, pero mas maayos na ang pakiramdam ko ngayon. Salamat po sa ulam. Makakahigop ako ng masarap na sabaw. Kung bakit naman kasi hindi ka man lang maipagluto ng asawa mo? Kahit man lang instant noodles, pagluto ka para may mahigop kang sabaw. Oh, Marami kasi siyang ginagawa, Nay. maraming ginagawa. Ikaw nga to naglilinis at naglalaba sa inyo. Ang sabihin mo wala siyang ginagawa kundi magbingo, magtong eats. Naglilibang lang, Nay. Pwede ba? Huwag mo nang pagtakpan ng babaeng yon. Tulad ngayon, may sakit ka. O, nasaan siya? Ano? Andun sa Naroon! Nakita ko sa bingguhan ni Poleng! Hindi naman. Ayoko sanang sabihin ito sa'yo. Dahil ayoko masaktan ka. Pero anak, hindi nakabuti sa'yo ang pakikipaglibin mo sa kanya. Tingnan mo ang katawan mo. Ang payat mo na. Dahil nga pinababayaan niya kayo ng aking apo. Sabihan mo naman siya magbago. Sinasabihan ko. Pero nagagalit siya eh. Jesus, At yun ang ayaw ko. Natatakot akong iwan niya ako. Ay, Didi! Kala ko hindi ka na makakarating eh. Patuloyin mo muna ako. Ang init sa labas eh. Ay, oo nga pala. Pasensya na. Halika na, pasok ka na. Bakit mo naman sinabi na akala mo hindi ako makakarating? Kasi sabi mo, may sakit si Lucas. Oo nga, meron naman siyang gamot. Kaya niya na yun. Sa bagay. Yung anak niyo. O, di nasa kanya. Sa bahay lang naman siya ngayon eh. O, di siya mag-alaga. Bilib talaga ako sa'yo. Kayang-kaya mong pasunurin si Lucas. Mhm. Tara na. Para mabot tayo sa jackpot. Uy, sigurado ka bang malaki yung tatamaan sa bingo doon sa kabilang baryo? Oo. Piyesta dun eh. Pero syempre dapat malaki rin yung puhunan mo. Ay, walang problema doon. Oh, hindi ko muna binayaran yung bahay namin para may magamit akong pansugal. Ano? Oh, Iiwan mo dito ang pamangkin ko? oo, kuya. Sandali lang ako. Magbibingo ka na naman. Naman naglilibang ako eh. Kuya talaga, oo. Diding, kailan ka pa ba magbabago? Dalaga ka pa, ganyan ka na eh. Yan ang natutuhan mo sa pakipagbarkada sa mga babaeng sugarol dito sa baryo natin. Naman, oh. Wala Sige na, naman. kuya. Alagaan niyo na si Junior kasi wala yung kapitbahay ko na tumitingin sa kanya eh. Sandali lang ako. Pasalamat ka, mabait si Lucas. Kung ako yon, pinamusarga ko na yung uso mo at pinitpit ko na rin yung kamay mo. Kuya. Tignan ko lang kung magsugal ka pa. At saka maraming ginagawa asawa ko. Walang mag-aalaga sa anak mo. Laura, hindi ako makakasama. Naku, sayang naman. Ang laki ng tayaan ngayon. Baka manalo ka. Wala akong pera. Una po sa mga utang namin yung sinahod ni Lucas. Di gawan mo na lang ng paraan para makasama kita. Magbenta ka.
O kaya magsangla ka? Benta? Oo. Ay, sige. Itong TV namin, bibenta ko. Para meron akong puhunan. Total, hindi naman nagagamit ito eh. Dahil lagi akong wala rito. O tayo na! Huwag na tayo mag-aksaya ng oras. Ay, Nanay Maring, kayo pala. Wala pa si Lucas eh. Eh ako naman huy paalis. Pwede ba tayo mag-usap sandali? Bakit ho? Ano ba yun? Balita kasi na lagi mong iniiwan sa mga kapitbahay ang apo tuwing magsusugal ka. Sana sa akin mo na lamang iwan si JR para mas maalagaan na maayos ang bata. Alam niyo, Nay, maganda sana yung sinabi niyo. Eh kaso ang layo niyo dito. 2 sakay pa. Mapapagod pa ako. Oh, pero ang pagsusugal, hindi nakakapagod. Abot, Bakit kasi hindi mo na lamang iwan yung bisyo mo? May pamilya ka na. Sila na lang ang asikasuhin mo. eh baka ilang meron pala kayo eh. Yung anak niyo nga, hindi ako pinipigilan, kayo pa. Nako, umalis na kayo. At huwag niyong pakialaman ang buhay namin! Yes, visit! Kanina pa ako natatalo. Talagang ganun. Araw ko ngayon, Diding. Wala na akong puhunan. Naubos ko na yung binigay ni Lucas sa akin pang gastos. O, magkaroon ka pa. O, utangin kita. Alay mo, makabawi ka. Oh, sige. Talagang gusto ko makabawi. Ay, saan mo nga pala iniwan yung anak mo? Eh, sabi mo wala yung kapitbahay nyo na inuupahan mo. Ay, di kinandado ko yung bahay. Ha? Eh, tulog naman yung bata. Dali, akin na yung pauutang mo para makataya na ulit tayo sa loob. Oo, siya. Sige. Diding! Ah! Diding! Ako! Huwag ka na maglaro! Asar ka naman, Dong. Bigla ka na lang dumating tapos pipigilan mo pa akong maglaro. Oo nga, Dong. Ang laki ng talo nitong kaibigan ko. Kaya nga eh. Aling Nora! Nasusunog ang bahay kasi nila! Ha? Ay, Diyos ko, ang anak ko! Hindi ako natutulog na sa loob ng bahay! Paring Lucas, tama na yan. Lasing ka na eh. Hayaan mo lang ako, paring Eman. Gusto ko lang makalimot. Kahit pansamantala, malimot ko na namatay ang anak ko dahil sa kapabayaan ng kanyang ina. Huwag ka sana magagalit, pare, no? Matigas kasi yung ulo ni Diding. Lagi naman siyang sinasabihan ng Kuya Mario niya eh. Pero ayaw niya makinig. At si Aling Maring na nanay mo, sinagot niya ng pabalang. Inabuso niya ang pagmamahal at pasensya ko sa kanya. Eh, gano'n na nga yun. Wala siyang kwenta. Buti na lang, hindi pa kami kasal. Ha? Anong ibig mong sabihin, paring Lucas? Lucas, bakit nakalabas dito sa sala yung mga maleta mo? Alis na ako, Diding. Ha? Maghihiwalay na tayo. Hindi, wag naman. Patay na nga ang anak natin, iiwan mo pa ako. Kasalanan mo kaya sinamatay. Lucas, At yun lang hindi ko matanggap. huwag ka naman. Huwag mo akong iiwan. Kailangan kita. Para ano? Para bumuhay sa'yo? Gumasto sa mga bisyo mo? Hindi na, oy. Tapos na ang kahibangan ko sa'yo. Lucas. Mabuhay ka mag-isa. At magtrabaho ka para sa sarili mo. Lucas! Huwag kang umalis! Lucas! Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Huwag mong isisi sa akin ang naging pangit na kapalaran mo, Melly.
Huwag mong ipasa sa akin ang galit mo sa mundo. Isang bagay lang, Chong. Hayaan niyo na si Itay sa ganap ng pagbabagong gusto niya mangyari sa kanyang sarili. Ibigay niyo na sa kanya ang kapanatagang gusto niya sa buhay. Alayain niyo na siya sa mga maling dikta ninyo. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Paano nga ba ang pagtalikod sa mga kasalanan? Kailangan bang pagsikapan din ang pagsisisi? Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Dardo sa ating tulang sa kanyang panahon. Paano po, Tay? Tay, mano po? Kaawaan kayo ng Diyos. Pasensya na kayo kung bakit medyo natagalan akong makalabas ng kwarto ko. Matindi na kasi yung kirot nitong aking gout. Hindi ko agad maitayo ang mga paa ko. Tay, wala po kayong dapat iingi ng paumanhin. Nauunawaan po namin ang kalagayan niyo. Ang totoo po, kaya kami narito. Meron sana kami hihinging pabor. Aba, kung kaya ko bang ibigay, bakit hindi? Ano bang pabor yung sinasabi niyo? Hihingin po sana namin sa inyo yung pamamahala sa negosyo yung graba at simento na ibilagsak sa port area. Total, hindi na kayo makapunta sa pier. Kami na po ang hahawak ni Roy. At kabisado naman po namin ng kalakalan sa loob, Tay. Tsaka may potential buyers din po kaming dagdag na masusuplayan. Bukod pa sa mga dati na ninyong katransaksyon. Ay, sige. Kung kaya ba ninyong hawakan, di kayo na mamahala. Kaysa sa ipagkatiwala ko pa sa iba. Hoy, tanda! Si Dardo nasan? Hindi ko alam. At hindi ako tanungan na nawawalang kaliguyo. Talas ng dila mo ah! Gusto mo putulin ko yan itong dala kong 29, ha? Puputulin ko talaga yan! Gusto mo? Huwag ibawalis ka na. Huwag mong bisita na pagtitinda ko rito sa palengke. Kung hindi mo makita yung kalokadidang mawala akong pake. Oo, aalis ako, pero akin na muna ito, lalagyan mo ng pera! Ay! Ay! Babae na limandas! Ibalik mo sa akin yan! Lagyan mo ng pera! Nandiyan lang yung pera na paninda ko! Ay! Ano, bali? Ha! Ayaw ako bigyan ng pera ng asawa mo, kaya yung pera mo ay tatakbo ko! Teka muna, Roy. Bakit ikaw nag-check ng mga palabas na truck ng semento ni Kuya Tonyo? Saan yung dadalhin yan? Nasaan yung katiwala niya? Pinaalis na po ni Ita yung katiwala niya. Ano? Dardo, pinaalis na po. Kami na po ni Meli ang namamahala sa kanyang negosyo. Teka. May arbor akong isang truck ng graba at semento kay Kuya Tonyo. Ho, Kailangan ibigyan niyo sa akin. Parte ko yan sa diskarte niya rito sa port area. naku. Anong naku? Dardo, ang mabuti pa yata. Tanungin muna natin si Meli. Kung ano ang magiging decision niya. Yun Si ang... Kuya Tonyong kausap ko sa parte ko, ha? Kaya sa ayaw at sa gusto ni Meli, ibibigay niyo sa akin ng isang truck ng semento. Chong. Dahil kung hindi, magkakagulo tayo rito. Kuya, bakit naman basta mo na lang ibinigay lahat sa anak mo yung diskarte mo sa port area? Bakit hindi mo na lang sa akin ipinamahala? Total, mas kabisado ko kaysa sa kanilang galawan sa pier. Tama lang na kay Meli ko ipagkatiwala yung paghawak sa ibabagsak ng mga truck ng semento at graba sa pier. Anak ko siya. Mas nasa kanyang karapatan. Isa pa,
Isang paraan na rin yun ang pagbabayad ko ng atraso sa kanya sa aking mga pagkukulang sa kanya bilang isang ama. Eh, ang problema nga, yung parte kong isang truck ayaw ibigay ng manugang mo. Kinausap ko na ang mag-asawa. Ibibigay nila yung parte mo. Pero huli na yun, Dardo. Ha? Sa susunod na dating ng mga kargamento, hindi ka nakasali sa partihan. Ano? Aba, hindi naman yata tama yung kuya. Dahil simulat sa pool, ako ang kasama mo sa pakikipagtransaksyon sa negosyo mo. Pera na nga ni na Meli at Roy ang umiikot sa mga kargamento. Sila na namumuhunan. Kaya sila na rin na may desisyon sa lahat ng yon. Pero, Kaya pasalamat ka rin dahil nahirit ko pa sa kanila yung isang truck ng semento na parte mo. Pagkatapos noon, wala na akong maipangangako pa sa iyo, Dardo. Changlita, kumusta po? Oy, Meli, ikaw pala. O eto, nakikipagharimunan sa pagtitinda ng manok. Kahit ang sabihin pa, napakamahal na ng puhunan. Pero mainam na rin kaysa sa walang pinagkakakitaan. Talagang dumaan po ako dito para nga iabot ito sa inyo, Chang. Abay, pera yan ah. Pandagdag puhunan nyo sa mga paninda nyo. Kasi may sumobra doon sa kinita namin ni Roy, doon sa dineliver naming simento sa mga buyer. Medyo nakaluwag-luwag kami ng konti. Ay, Meli, maraming salamat ha. Hayaan mo. Kapag nakabuelaw ko rito sa mga paninda ko, maibabalik ko rin sa iyo ang perang to. Ay, naku, Chang, hindi ho. Para sa inyo talagang pera na yan. Ha? Hindi nyo kailangan bayaran. Bigay ko yan sa inyo. Maraming salamat uli, Meli. Alam mo, ang totoo, kailangan ko talaga ng puhunan. Patakda na nga sana ako mangutang sa Bombay. Oo. Basta mag-iingat kayo palagi sa pagtitinda nyo dito sa palengke, ha? Tsaka huwag kayo masyadong magpakapagod. Magpahinga rin kayo kapag kinakailangan. Maraming salamat uli sa pagkaalala mo sa akin, Meli, ha? Hindi ko makakalimutan to. Roy! Sandali nga. Siyong Dardo, kayo po pala. Ako nga. Bakit po? Wala naman. Bibigyan lang kita ng ganito. Ano? Ha? Siyong, bakit po? Anong bakit? May nagawa po ba ako sa inyong kasalanan? Ikaw ang nagsulsul kay Meli na huwag nang ibigay ang party ko sa mga karikamento, hindi ba? Ha? Ako, Siyong, nagkakamali po kayo. Hindi ko po magagawa yun. At saka, hindi po akong nagdidesisyon sa mga padating na kargamento. Sinungaling! Kung di ko pa alam na sweetie ka rin, ha? Ha? Isaksak mo sa utak mo, Roy. Hindi pa ipinanganganak ang taong gagago sa akin. Huwag mong subukin ang galit ko kung ayaw mong manghiram ng mukha sa aso. Ano bang problema nyo, Chong? Dahil lang sa isang truck ng simento, nananakita kayo ng kapwa nyo? Dahil inalisan niyo ako ng kabuhayan. Kabuhayan? O pang-suporta lang sa mga bisyo ng pinagpapalit-palit nyo? Wala kang karapatang sabihin sa akin yan, Mel. Meron! Marami akong gusto sabihin sa inyo dahil marami akong kinimkim na galit. Wala akong pakialam sa galit mo. Ang pinag-uusapan natin dito, ha? Yung diskarte ko na inagaw niyo sa akin ng asawa mo. Oo! Wala ka naman talagang pakialam sa mga taong sinasaktan mo kalooban simulat sa pool. Di ba? Nung susulan mo si Itay na iwan kami at abandonahin, nasaan ang konsensya mo nun? Tinuruan mo siya ng lahat ng kasuklam-suklam na bisyong alam mo. Anak, babae, sugal. No? Nagpasasa ka sa pera ng tatay ko. Hanggang mamatay ang inay sa depresyon. At ako lang naman yung produkto ng pamilyang winasak mo.
ako nakapag-aral. Lahat ng hirap dinanas ko noon. At kung bakit na ikaw pang kadugo ko ang sumira sa kinabukasan ko. Huwag mong isisi sa akin ang naging pangit na kapalaran mo, Melly. Huwag mong ipasa sa akin ang galit mo sa mundo. Isang bagay lang, Chong. Hayaan niyo na si Itay sa ganap na pagbabagong gusto niyang mangyari sa kanyang sarili. Ibigay niyo na sa kanya ang kapanatagang gusto na niyang isabuhay. Malayain niyo na siya sa mga maling dikta ninyo. Ay, Dardo! Ako ba pinagtataguan mo? Ha? Di ba sabi ko sa'yo, buntis ako? Ano? 10 taon na akong na-vasectomy. Kaya hanapin mo yung tunay na tatay ng anak mo. Ano? Ulo ko Ano yung pako ni... vasectomy? Hindi ko alam yon. Oy! Oy! Dardo! Ano bang vasectomy yung sinasabi mo? Huwag mo ko iwan dito! Maghanap ka ng lalaking maloloko mo, Miranda! Huwag ako! Ako ang nagdesisyong wag nang ibigay ang parte mo sa mga kargamento, Dardo. Dahil yun lang ang alam kong paraan para matigil ka na sa bisyo mo. Hindi ka pa ba nananawa sa buhay na walang direksyon? Kuya, matagal ko na rin gustong magbago. Pero hindi ko lang magawa. dahil hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Ngayon mo na simulan. Hanggat hindi ka pa kinasusuklaman ni Lita. Hanggat kaya ka pa niyang patawarin sa mga paulit-ulit mong pagkakamali. Nang magpabasektomy ka, akala ko nga yun ang hudyat ng pagbabago mo. Naisip ko, Dardo, ayaw mo nang madagdagan pa ang mga anak mo sa iba't ibang babae. Yun lang. Palagi naman akong bigo sa huli. Pero hindi sa pagkakataong ito, Lita. Gusto ko nang magbago. Ikaw lang naman sa sarili mo makasusumpong sa mga bagay na gusto mong ituwi, Dardo. Ako, nandito lang naman ako palagi. Naghihintay. Umaasam. Haharapin ko ang aking mga pagkakamali. Naging marupok ako sa lahat ng bagay. Marami kong dapat pagsisihan. Pero ngayon, isusuko ko ang lahat sa Diyos. Nilikha tayo ng Diyos upang lumago at umunlad bilang mga individual. Ngunit sa sandali man ng mga pagkakasala, ang malalim na pananampalataya sa Kanya ang maghahantong sa atin sa pagsisisi sa Kanyang panahon. Mga nagsiganap: Phil Cruz, Lionel Benjamin, Susan Robles, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor at ang inyong lingkod, Special Sound Effects Jerry Mutia, Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar, Musical Scoring Buboy Salong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barnum at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon.